Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, itong Wonder Vlogcaster. Magandang tanghali sa inyong lahat. Napakaraming mga complex issues, no? Kung saan-saan magkabilang panig, tatlo, no? Sa nakita natin ngayon, tatlong panig yung mga nagbibigay ng opinion at kuro-kuro na mula sa DDS, mula sa mga loyalista at sa dilaw, no? O pink. Sa yung issue ngayon mainit na mainit tungkol dito kay Madriaga na siyang magsisiwalat nga nitong mga bulok umano ni Sara Duterte. At siya ngayon ay kasalukuyan nakapiit dyan sa BJMP Camp Bagong Diwa at yung mga kanyang mga ebidensya nasa kanyang cellphones at doon sa kanyang affidavit na kanyang sinumpaan. At ito po ay malapit na ring ilabas at lilitisin yan. At sabi nga ni Sara, ito raw ay mga political strategies lang daw para siya ay sirain, sabi niya. No? So, ginagamit daw itong si Madriaga, sabi ng itong mga ibang content creators na nagugulo lang yung isip ng tao dahil minsan sala sa init, sala sa lamig, lalo na nung nabanggit itong 1 billion, no, na isang insidente, nag-deliver daw itong si Madriaga na nagtataka raw sila paano raw nagkasya. Yung sinabi natin sa una nating video, in-exaggerate natin yun mga ka-Wonder. Yung doon sa isang kotse na sedan na 1 billion, no? Na hindi naman nabanggit kung ito ay nasa maleta. Kung sa maleta yan, mahihirapan talaga. Malamang ito ay nakalagay din sa duffel bag, no? So, ang ginamit talaga na bag na sasakyan dito, ayon sa report, ay isang Toyota Super Grandia. At alam niyo naman kung gaano kalaki yan. Kaya itong sinasabi nitong mga to na hindi sila naniniwala na paano rin nagkasya, yan ang sagot, no? Kaya galing ito sa source at ito po ay nilagay sa isang Super Grandia, yung 1 bilyon. At maraming mga issues dyan, kagaya nitong si Falsis, no? Hinahamon niya itong si Guanzon. Sabi niya rito, debate tayo on any topic including the Supreme Court's decision on Sara's impeachment case and whether or not DDS ka. Kasi nga itinatanggi nitong si Guanzon na hindi raw siya DDS, no? Pink daw siya or dilaw, ano? Pero sa kanya pong stand, sa paninira niya at pakikidikit niya sa mga tao, mukhang DDS naman talaga siya. Kaya siya binabara ni Falsis. At meron pa itong mga paninira nila kay BBM, no, masahol pa raw kay Judas. Well, anyway, kung titimbangin natin, hindi naman si BBM ang Judas. Dahil in the first place, ginamit nyo lang si PBBM para makapwesto kayo. At sinasabi nyo dahil sa mga Duterte kaya nanalo si PBBM. Dahil sa mamamayang Pilipino kaya nanalo si PBBM, hindi dahil sa inyo. At ang usapan dyan, ipalilibing yung ama niya, pero magtutulungan kayo. Kasama na yung eleksyon dyan. Kaya walang Judas dyan. Pero kung ang sinasabi ninyo na kakasangkapanin nyo na si PBBM and then in the midst of his term, papatalsikin nyo, yan ba ay hindi totoong Judas? So sa nakikita ng tao, hindi si PBBM ang Judas, kundi itong kabila na siyang panay ang banat na Judas daw. Dyan sa social media, wala silang tigil. Kala nila mapupurga nila yung tao. Pero hindi nila madadala yung tao sa mga ganyan kasimpleng bagay na away kanto lang para mga bata. At meron dyan yung mga yung mga akusado ngayon, no, na nagbabalik na sila ng pera na masalamat tayo. Inunahan ni Bryce, sinunod ni Alcantara at ito pang mga iba pang involved na engineers dyan o mga involved sa DPWH na nagbabalik ng kanilang mga kinulimbat na pera. At meron dyan, imbis na magbalik, magsisi, magkakaroon pa ako nyari ng mga prayer meeting, alam nyo na, nagpe-pray kunwari, alam mo, mga ganyang strategy, ginagamit si Lord, may kilala tayong ganyan, ano? Gamit ng gamit kay Lord, nabibilang sa isang malaking organisasyong relihiyon, and then eventually, ito na, may kaso na, tapos na investigasyon, I think, ng ICI, at nirekomenda ng kasuhan. So, paggamit-gamit pa kay Lord. Kaya hindi na uso yan. Yung mga ganyan, ginagamit yung pangalan ni Lord, ha? Huwag kami, hindi yan kami basta-basta nagpapaniwala dyan, na kahit lumuhod pa kayo sa munggo at pakita nyo yung dududugo, yung inyong mga tuhod, hindi na uso yung effect na ganyan. Kaya ito nakita natin, sabi nitong si Greco, I had the privilege of being invited to Governor Luis Chavez Singzon's Sunday home Bible study, where I shared a message and led the prayer. Wow, nag-share daw siya ng message. And he even led the prayer, focusing on Jesus as Lord and Savior
of the nations. Notable attendees included his household staff, family members, GMA7 executive Rod Cornejo, and actor Gerald Anderson. So may mga binanggit pa sila dyan ng mga contributing characters na parang kumbaga nakikisimpatiya sa kanila. Well, sabi nga natin, the prayer of a righteous man availeth much. If you think na wala kayong ginawang kasalanan, kahit ikaw belhi ka, nung ikaw po'y nakaupo dyan, meron ka bang napakulong? Ginawa mo ba ang tungkulin mo? At itong si Singson, nakasalukuyang nakasuhan ito, no? At naninira din kay PBBM. Hindi na nauuto yung mga tao ng mga parelihiyon-relihiyon. Naalala nyo ba yung kanta na Santong Kabayo? No? Yung natatawa raw siya. Dahil bakit? Marami ngayon nagsasanto-santo, pero kabayo pala. Yun mga ka-wonder, at tumbukin natin itong ating pag-uusapan ngayon na siyang ginagamit daw itong mga paninira sa kanya. Pero tignan natin mga ka-wonder, alam natin na itong mga nakaraan, paatalsik kay BP Sara itong Kongreso, no, na sunod-sunod daw, mga organisadong malinaw daw paliwanag na itong araw ay weaponized, itong impeachment sa kanya, political harassment, no, pero kahit na yung mga yan ay nagkumakalat na issue mga ka-wonder, tahimik na kumikilos ang Commission on Audit o itong COA at dala. Ito pa, hindi lang ito aligasyon o chismis o haka-haka dahil bakit may dala itong mga dokumento. Hindi kayang pabulaanan ng emosyon o yung mga pa-press-con dyan. Gusto lang nila, ayaw nilang ako talaga paupuin sa 2028. Hindi na yan tatalab dahil ang tinitignan dito yung ebidensya. Hindi ito political spin. Dahil dito, nagbago ang lahat at ito po ay magiging basihan. Kahit sa korte, hindi pinagbabasihan yung mga publicity, trial by publicity na wala pang final na desisyon at hatol. Hindi ito chismis o yung mga pa-conference dyan, no? O kaya pa-bombarding ng mga keyboard warriors sa social media. Ito po ay may dalang dokumento, mga ka-wonder. At audit, report at resibo ng gobyerno mismo ang nagsasalita rito. Ito ba ay budget dangling ba talaga? O COA findings ang totoong problema? What? So ipinipinta, no, ni Sara Duterte ang sarili bilang biktima. Siyempre, alam mo na, pa-victim effect. Yan ang mga uso ngayon, mga paawa, bring him home, kung ano-ano ng mga post sa ilalim ng dagat, may palakad-lakad na. Lahat na lang ng mga acrobatics agenda dyan to lure yung mga tao, no? Especially yung mga gullible dyan na madaling mauto with their adamant opinion or claim that they are in the right position or in the right claim na sila yung biktima, no? Pero ito nga, sabi nga na pinipilit ni Sara na biktima raw siya umano ng budget bargaining at political pressure, no? Dahil itong kanya pong disallowance niya, no, na nakaraan naapektuhan siya. At yung hinihingi niyang pondo na napakalaki noon hindi binigay. So yun yung sinasabi niyang biktima siya. Pero ang tunay na bomba ay hindi galing sa Kongreso na kung saan pinagdidiinan niya. Tinitira niya si Romualdez at yung mga congressman daw doon. No? Hindi yan galing doon. Ito ay galing mismo sa gobyerno. Galing sa COA. Unang findings ng COA, mga ka-wonder, ay itong 12.3 billion na misused ng pondo nang siya po ay nakaupo pa sa DepEd. No? Pinababalik ito ng COA sa kanya, mga ka-wonder. So, hindi ito haka-haka lang, mga ka-wonder. No? Ito ay hindi rin opinion para i-criticize siya. Dahil ito ay isang official na audit directive ng Commission on Audit. Galing mismo. Wala itong patumpik-tumpik dahil sila ang nag-audit dito sa Vice President. Ang 12.3 billion ito ay pondo na para sana saan? Sa aklat aralin. Saan pa? Sa mga classrooms o yung silid-aralan at kapakanan ng mga guro at estudyante. Kasi siya yung DepEd Secretary that time, si Sara. At kung may pananagutan ito, dahil sa panahong yan, doon direktang bumabagsak. Sino tinutumbok? Walang loops and turns, walang mga reservations, walang mga hang-ups, kung ano-ano dyan. Walang mga segues, diretso. Ito ay bumabagsak sa kanya, mga ka-wonder. Pangalawa, itong 5.6 billion na feeding program na pinagtatawanan nga nila, no?
na walang magawang proyekto ito na lasting, kundi temporary. Kagaya itong feeding program na nauwi sa gutom at panis na pagkain, mga ka-wonder, grabe. May naalala ko niyan dito sa isang barangay na nagalit itong kagawad dahil sinilip nila yung room at nandudun lang yung mga bigas na supposedly dapat pinamigay sa mga residente. Inaamag na at nasisira na. Uso ba yan ngayon? No? Mala Hitler na ganyang opinion, na ganyang kaisipan, na di ba nang mabulok, wag lang kainin. No? Para sa taong bayan lang naman talaga yan, bigay ng gobyerno. So itong 5.6 billion program na nauwi sa gutom at panis na pagkain na sayang lang ang pera, mga ka-wonder, ay isa sa pinakamabigat dahil ang isyong ito ay 5.6 billion feeding program ng DepEd. 5.6 5 beses po nitong dami na to. Tingnan nyo yan, pera na yan. 5 beses niyan. Siguro sa isang buong buhay na ng isang simpleng tao, hindi niya na kaya ubusin yan. Kung yan po ay gagastusin niya ng tama sa kanyang necessity sa buhay, hindi niya na mauubos yan. 5 ulit na beses at kalahati niyan ang nasayang, no, sa feeding program ng DepEd. Ayon sa COA, ito ay nag-flag dahil sa delayed deliveries. Na-delay ang delivery ng pagkain na tulad. Kaya nga sa kalsada makikita mo, do not delay perishable goods. Dahil bakit? Mga pagkain, gulay, mga mapapanis, no, dahil sa init, shelf time niya, na ito lang ang limit niyan, maaring masira. Ano pa? Non-deliveries. Walang dineliver. No? Ano pa? Nutriban at gatas na hindi nakarating sa mga paaralan. Ginagaya pati yung Nutriban na proyekto ng mga sikat na sikat. Sa panahon ni Marcos noon, ako po ay nakakain yan, yung mga Nutriban na yan. At talagang masustansya yan. Naalala ko nung maliit pa ako, pumipila kami after the class. And then magbibigay ng sopas at Nutriban. Minsan palaman yan, star margarine, minsan peanut butter. No, iba-iba. At ano pa, itong bukod sa Nutriban at gatas, na hindi nakarating sa mga paaralan, expired o inaamag na pagkain. Grabe ang negligence. Sinayang ang 5.6 billion na kung yan po ay pamimigay sa bawat isang Pilipino ay makakaroon pa tayo na tiging 1 milyon. Yun nga raw ninakaw, na pera. Kung pagsasama-samahin, kahit tiging 1 milyon tayo, pwede. At imomonitor lang kung gagamitin natin sa pangkabuhayan. Ano pa? At pagkain hindi ligtas kanin dahil sa peste, may mga peste na. Siguro may dumi na ng daga, may ihi na, o anumang nakita mga presence dyan. So, mas sa madaling salita, mga ka-wonder, may pondo. No? Kasi nga, may 5.6 billion eh. Pero gutom pa rin ang mga bata. Kaya kasi itong program na to, hindi lang ito makagawa ka ng programa. Ito po'y ginagawang programa para sa mga nakikita na malnutrisyon. Kulang sa sustansya ang katawan ng mga bata. Yan po ang ginagawang dahilan kung bakit nagpo-proyekto yan. May budget pero panis ang pagkaing dumating. Grabe. At sa kabila ng mga ito, sinasabi pa nitong si Sara na siya raw ay pinagtaksilan. Kitang-kita na nga ang ebidensya. Sa korte, ang tinitignan yung ebidensya, hindi yung emotion mo, o yung iyong salaysay, o yung rant mo, o yung pa-victim effect mo. Hindi po yan. So ang tanong, mga ka-wonder, sino ang tunay na biktima rito? Si Sara ba? No? Ang opisyal na mga biktima rito, mga ka-wonder, ay ang mga batang estudyante. Kawawa naman. Kaya mag-isip kayo, mga DDS, imulat nyo yung isipan ninyo. Dahil kung kayo po ay tulog hanggang ngayon, baka mampagising nyo. Huli na ang lahat. Dahil bakit? Nananaginip pa rin kayo sa maling tinitignan yung tao. Pangatlo, itong OVP, Travel Expenses or yung Office of the Vice President, na 693%, take note na pagtaas sa gitna ng crisis. My goodness, in the midst of the crisis, you still have the guts to have this budget, total expenses, with 693%. Diba? Anong gagawin dapat? Logical reasoning. Kapag ganyan, in the midst of the crisis, di ba dapat magka-cut down, magbabawas? Yung ibang kumpanya, nagli-lay off ng mga workers nila o nagtitipid. O yung mga nangyaring pandemic noon, yung malalaking mga burgers, lumiit. Yung chicken, lumiit. And then yung naka-adjust na, maliit pa rin. So, kinomplain na sila. So, medyo pinalalaki na nila.
At ang sunod na issue na sinasabi natin dito under sa travel expenses na 693% na travel galore, no? Kumbaga travel spree ng OVP, itong foreign travel expenses ng Office of the Vice President mula 1.4 million naging ilan? 11.1 million sa loob lamang ng isang taon. Grabe ang increase. Kawawa naman yung mga empleyado. Sometimes, yung mga iba na experience na, no, it took them decades before they got promoted. Sometimes, they really work their ass so hard. And then, after several years, dun pa lang tataas ang kanilang sahod. Ito, wala pa isang taon, no? 11.1 na. Ibig sabihin, 693% ang in-increase. Habang, ito, take note mga ka-wonder, this is actually available in public's viewing, in public's eyes. Through, of course, thank you, powered by social media, YouTube, Facebook, TikTok, at kung ano-ano pa, na na-flash ito, na-post. Lubog sa baha ang mga silid-aralan. No? So thank you talaga, hail to the advent of the social media. Dahil kung wala, baka nandun lang tayo asa sa mainstream, baka hindi pa yan i-post. No? Kulang sa gamit ang mga guro. Dapat nowadays contemporary na, no? Advanced na. Digital na nga eh. Siguro, of course, magagamit pa rin tayo ng chalk sa board, traditional gusto ng iba. Pero at least in some aspects naman na dapat na ma-improve technologically or somehow, kahit hindi technologically, in other things where the students are badly needing yung mga bagay na yan, even the teachers themselves, dapat na-improve o nabibigay. Isa pa, no? Bumagsak ang feeding programs. Kitang-kita ang gastos ng travel expenses ni Sara along with his bodyguards. Grabe. Sabi nga ng isang komentarista, siya lang naitala sa buong kasaysayan sa Pilipinas na napakaraming bodyguards. Bukod sa government-issued na mga bodyguards na yan, meron pa siyang sariling private. Napakagaling naman ito. Feeling na bakit kaya sobrang protective niya sa sarili niya, samantalang kay PBBM ilan lang. Bakit? May iniwasan bang siyang na baka may magchuchugi sa kanya or mag-harm sa kanya? Yung mga nandirito, unexplained pa yan, ano? Kasi bilang vice president ka, meron kang sugat dito at sinabi mong nag-fail silang gurgurin ka. Bakit hindi yan inimbestigahan hanggang ngayon? Bakit? Is there something fishy behind that lacerated wound on your neck? Bakit hindi yan inimbestigahan samantalang second to the most powerful person ka sa Pilipinas? Bakit natulog lang sa kunyaring ginurgur? So ang gastos sa biyahe ay lumipad, no? It skyrocketed sa taas na sobrang bilis within a span of a year, 693%. Kaya ang tanong, ito ba'y usaping prinsipyo o luho? Kasi bakit? You are being audited and yet you don't have the most viable or the most credible document na matuturing ng COA ay oo nga, reasonable. Kaya nga isa 'yon sa ino-open dito ng COA na overspending sa travel spree. Pang-apat mga ka-wonder, iniwan ang DepEd na may 12 billion na disallowances at suspension. Remember mga ka-wonder, naging vacant ang secretary ng DepEd. Pero ito ay nag-iwan ng 12 billion na disallowances at suspensions. 12 nito mga ka-wonder. 12 niyan. Sobrang daming pera ang nasasayang. Hindi ito galing sa social media. Hindi ito trial by publicity. Hindi ito ad hominem from individuals who hate her. From politically colored group of people. Hindi yan galing sa kanila. Sa social media, hindi rin ito galing sa oposisyon. Ito ay galing sa COA, sa gobyerno. Kundi ayon ito mismo sa ulat na binanggit ng Philippine Star Media. Sara Duterte left DepEd with 12 billion in disallowances. Hindi po ito milyon, mga ka-wonder. Bilyon. Gaya ng flinash ko kanina.
12 po niyan. 12 ulit nung nakita nyo. Buwis, gaya ng mga artista nagagalit, o magbabayad na naman ako ng buwis, nakawin nyo na. No? Tapos sasabihin, si Bongbong Marcos ang magnanakaw. Wow! Very conspicuous. No? Sabi nga nila kung sino yung unang pumutak, siya yung unang nangitlog. No? Sino yung unang panabintang dyan, panira kay PBBM? While patuloy ang approbation ng mga totoong taong bayan at ng ibang bansa kay PBBM for his leadership, no? At ito naman ay distorted pagdating dito sa atin through or powered by nitong kabilang grupo. So, matatawa ka na lang mga ka-wonder. Talagang very desperate na. No, sana matapos na to, no? Hindi na maulit itong nangyari no nakaraan na nagkaroon ng disqualification daw sa pag-file at kung ano-ano pa dahil babantayan natin yan mga taong bayan. At yung mga nakikita natin dyan nagpe-play safe, remember, don't ever vote for them anymore. So hindi ito milyon, bagkus ito po'y bilyon at ganitong kalaking halaga ay hindi simpleng clerical error lang. Dahil ito ay indikasyon ng malubhang mismanagement mga ka-wonder. O mas malala pa dahil bilyon-bilyon nga ang issue rito. At sistematikong maling paggamit ng pondo. Yan po ang mga tinitignan dito ng COA. No, hindi mo ito pwedeng isisi sa Kongreso na sinasabing political calisthenics lang yan. To suppress me, not to win in the 2028 election. How sure are you that you will win in the 2028 election? We still have 2 years. Malaki pa yan para baguhin pa yung isipan nitong mga DDS na may talino. No, saludo ako sa inyo mga DDS na dating DDS dyan, na kung i-open ninyo ang inyong mga mata, puso't isipan, input, process, and then output. Huwag yung input without thinking. No? So, itong sinasabi naman na pang-5, itong OVP confidential funds, magkano? 500 million sa loob ng 7 buwan. Laki, no? Isa sa pinakamainit na issue ito ngayon mga ka-wonder, no? Itong confidential funds. Ginastos ito sa 7 buwan daw. Ayon sa COA, halos 237 million nito ay questionable ang paggamit. Ayon kanino? Sa COA. Hindi yan ayon sa pula o sa dilaw, ha? Baka sabihin, political strategy na naman to oppress them. Ito ay ayon sa COA na 237 million nito ay questionable ang paggagamit. Ibig sabihin, halos kalahati ng pondo ay may red flags. No? Kasi pagdating sa COA, dapat ino-audit nila yan. Dapat meron kang resibo dyan. Hindi yung basta-basta kagaya ng piatos-piatos na yan na ipinagdidiinan pa. Confidential nga hindi porke confidential yan, gumamit ka ng mga aliases and nicknames dyan. Pag nag-submit ka dyan sa COA, dapat totoong pangalan, totoong tao yan. Hindi yung basta-basta lang. At ito ang 237 ay hindi isolated incident mga ka-wonder. Ito ay isang pattern sa paggastos. Pattern ng mabilis na paggastos, pattern ng kulang sa questionabling dokumentasyon dahil saan mo ginastos? Di ba ganun yun? Kapag gagastos ka, ninilista mo saan napunta, eto dito mapupunta yan. Dati nga noon pag bago mag-release sa mga corporation nga kahit sa mga churches bago mag-release ng pera, maglalabas yan ng voucher. Para saan? Ito ilalagay yung gagastos. Magkano yan? Ito. And then ibabalik yung resibo. Ganun dapat. Siguro walang ganun. Pattern ng paulit-ulit na audit findings at hindi ito political attack na sasabihin paninira lang sa kanya. Wow! Hanggang ngayon, yung aligasyon ni Madriaga, hindi niya sinasagot. Tahimik siya. At dinay na hindi niya raw kilala. Sa kabila ng mga, yung isip, sa kabila ng mga post na nandun siya, kasama yung mga Zoom meetings, etc. Antayin natin yan, yung ebidensya sa cellphones at yung patotoo ni Madriaga. No? Ito ay isang audit trail, mga ka-wonder. Number 6, bakit may impeachment? Para sa ganito mismo. No, hindi ito impeachment para dahil i-destabilize ka o i-harass ka. Ito ay bakit ginagamit itong mga ito para ma-impeach ka.
So malinaw ang saligang batas, ang mga opisyal ng gobyerno ay maaring tanggalin sa pwesto dahil sa betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Balikan natin yung mga numero ulit, baka sabihin nagka-amnesia tayo. O nakalimutan agad, alam mo, gagawa na naman ng issue. Tapos kapag sinabi wala naman basihan, tatabi na nila yan, another na naman. Alam mo yung mga ganyang style, no, ng mga strategy na para i-counter yung mga totoong issue. So balikan natin ulit numero, 12.3 billion misused of DepEd budget. Ang laki nun, 12.3. 12 billion disallowances at suspensions. 5.6 billion feeding program anomalies. 11.1 million travel expenses, 500 million confidential funds, and 237 million questionable CIFUs. Ang tanong mga ka-wonder, hindi ba ito may tuturing na betrayal of public trust na kung saan isa sa kasong isinampa sa kanya? Hindi ba ito sapat mga ka-wonder para umusad ang impeachment para kay Sara? No? Yung mga maneuvers dyan, sa Senado, nakabantay kami sa inyo. Dahil next time, hindi na kayo makakaupo. No? Sabi nga ni Trillanes, I will do everything with my capacity, with my power, para hindi pa upuin si Sara Duterte. So, bilang konklusyon mga ka-wonder, hindi na ito politikang usapin mga ka-wonder. Ito ay pananagutan. Kaya ibalik ang mga perang yan, sabi nga ni PBBM, hindi tatantanan, hindi lang ipakukulong, kundi ibabalik ang pera gaya ng nakikita natin na seryosong ginagawa na ibalik ang pera. Yung mga ayaw dyan, ibalik nyo na habang may oras pa kayo. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion kung meron kayong saloobin at para mabasa natin. Give me a thumbs up if you like this video para maibahagi ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman ng iba na hindi lang ito destabilisasyon o paninira. Dahil dito ay pinag-uusapan ay accountability na kung saan ito ay dapat na maipasa o maisulong na impeachment. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.